Ibinahagi ni Coach Chot Reyes ang isa sa mga rason bakit nila nakuha ang Game 2 sa finals versus Ginebra sa kabila ng matigas na paghabol ng grupo ni Coach Tim Cone. At si Scotty Thompson, pinag-uusapan ng mga netizen na siyang tinutukoy sa blind item na nililigawan umano ng bilig at KBL, bunga ng mga clue na ibinigay dito. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pang-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Muling sumandal ang Barangay Ginebra kay Justin Brownlee at Barrientos sa Game 2, subalit hindi ito umubra sa grupo ng TNT. Marahil ay bunga ito ng paalala ni Coach Chot sa kanyang grupo tungkol sa kayang gawin ng Barangay Ginebra. Narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si Coach Chot Reyes sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Paulit-ulit naming pinaalalahanan yung mga players sa huddle nung malaki pa ang aming lamang na huwag silang magkukumpiyansa dahil alam nating lahat kung anong klase ng koponan ng Barangay Ginebra. Palagi silang nakakahanap ng paraan para makabalik sa laro. So makikita natin sa sinabi ni Coach Chot kung gaano kalaki yung respeto niya sa Barangay Ginebra mga ka-playoffs. Kahit umabot sa 21 points ang lamang ng TNT, hindi sila nagpakakampante kasi nga alam nila na kayang bumalik ng Gene King sa anumang oras, di ba? At tama yung naging babala niya sa kanyang mga players kasi nga mula sa halos tambak na laro, 21 points, nagawa pa rin ilapit ng Barangay Ginebra ang laban sa mga huling minuto. Malaking susi sa panalo ng TNT yung napakalaking laro ni Calvin Optana. Nagtala po siya ng 31 points Ito marahil ang isa sa pinakamahalagang laro niya sa finals sa ngayon Kasabay nito, bumawi rin si Chris matapos yung tahimik na pagtatapos niya sa Game 1. Nagposte si Makala ng 19 points at 16 rebounds. Ayon pa sa ulat mga ka-playoffs, maaga pa lang nasa venue na siya bilang bahagi ng paghahanda para sa laban. So kitang-kita ang determination ng TNT na makabawi matapos mabitawan nila yung Game 1, di ba? Sa panig naman ng Ginebra mga ka-playoffs, hindi rin matatawaran yung pinakitang laban ni Justin Brownlee at RJ Barrientos. Nagtapos si Brownlee na merong 24 points at 15 rebounds habang si Barrientos kumamada naman siya ng 21 points. Not bad, sabi nga nila, di ba? Pero malaking pagkakaiba ng laro ang depensa ng TNT kay RJ sa unang bahagi ng laban mga playoffs. Halos hindi siya nakagawa ng ingay sa first half At doon nagsimulang maitayo ng tropang 5G yung kanilang malaking lamang doon. So ano ang aral sa Game 2 mga playoffs? Eto po yun. Kapag naunang umatake yung TNT at napigilan nila sila Brownlee at Barrientos sa simula, napakahirap habulin yung kanilang lamang, yung lamang ng TNT. Pero pinakita rin ng Barangay Ginebra na kahit malaki ang hinahabol nila doon, hindi sila basta-basta sumusuko. Kaya habang tabla na ngayon ng serya sa 1-1, mas lalong tumitibay ang sinabi ni Coach Chot na hindi pwedeng ibaba ang depensa laban sa Barangay Ginebra. So sa tingin natin, ang Game 3 maaaring maging pinakamahalagang laro sa serya sa ngayon kasi nga doon natin makikita kung sino ang tunay na makakagawa ng mas epektibong adjustment matapos ang unang dalawang bakbakan nila. Samantala, bago pa sumalang ang Ginebra at TNT sa ikalawang laban sa finals, umugong na ang balitang isa si Scotty Thompson sa nililigawan ng ibang liga abroad. Bagamat hindi pinangalanan ni Snow Badwa, mariing sinabi ng fans na si Scotty Thompson ang sinasabi sa blind item nito. Narito ang pasabog ni Snow. Tutukan natin ang mga pasabog ni Snow Badwa sa kanyang official Facebook page. Isa sa mga mahalagang players ng kupunang ito ang nililigawan ng B-League at KBL teams. Masipag kasi, may shooting, may high IQ, team player, may leadership, malakas mag-rebound, maraming fans, maganda ang asawa. Clue, hindi sinukum. So kung pagbabatayin lang yung mga clue sa blind item na yan, hindi nakapagtataka kung bakit maraming netizen ang naghihinala na si Scotty Thompson ang tinutukoy doon. Halos tugma kasi sa kanyang paglalarawan Masipag, mahusay mag-rebound kahit guard, mataas ang basketball IQ, team player, may leadership, at isa sa may pinakamalaking fanbase sa PBA. Dagdag pa rito ang clue tungkol sa magandang asawa, di ba? Nalalo pang nagtulak sa mga tao na isipin si Scotty. Pero dahil blind item to mga playoffs, wala pa rin kasiguruhan hanggat walang kumpirmasyon mula sa manlalaro mismo or sa kanyang koponan or kung kay Scotty Thompson or sa Barangay Ginebra. Marami ring iba pang players ang maaaring pasok sa ilan sa mga katangiang binanggit. Gayunman, kung susumahin ang lahat ng clue, si Scotty talaga ang unang pumapasok sa isip ng karamihan dyan. Kung sakaling totoo man yan or magkaroon ng alok mula sa B-League o KBL, malaking usapin pa rin yun para sa Barangay Ginebra mga ka-playoffs. Hindi lang dahil sa numero ni Scotty sa stat sheet, kung hindi dahil isa sa mabibigat na player ng koponan si Scotty. Siya ang pangunahing leader sa loob ng court, isa sa pinakamahusay na rebounder sa kanyang posisyon at madalas siyang gumagawa ng mga plays na hindi agad nakikita sa box score. Kung mawawala si Scotty sa Barangay Ginebra mga playoffs, hindi madaling palitan ng epekto
epekto niya sa koponan. Maaaring makahanap ng ibang scorer or playmaker pero mahirap humanap ng player na kayang pagsabayan ng leadership, depensa, rebounding, hustle at winning mentality na dala ni Scottie sa bawat laro. Para naman kay Scottie, ang paglipat sa B-League o KBL ay maaaring maging pagkakataon niya para subukan ng sarili laban sa mas mataas na antas ng competition at mas malaking kontrata, di ba? Pero kung mangyayari man yun mga playoff, siguradong isa to sa pinakamalalaking paggalaw ng isang PBA superstar sa mga nakaraang taon. So guys, maraming salamat.